So, ang ating topic for ngayon ay yung tinatawag na konsensya. Ano ibig sabihin ng konsensya? Wala kang konsensya. Ano ibig sabihin ng konsensya? Wala kang konsensya. Wala kang pangkonsensya. Wala kang konsensya. Define konsensya. Wala kang konsensya. Okay. So, yan. So, sabay-sabay natin basahin. So, ang konsensya ay 1, 2, 3. Ang munting tinig sa loob ng tao na nagbibigay ng payo sa tao at nag-uutos sa kanya sa gitna ng isang moral na pagpapasya kung paano kumilos sa isang konkretong sitwasyon. Yan. Okay, nakaintindihan nyo? Mabigyan nyo ng example na nagamit niyo yung konsensya nyo. Yung pag-ano sir, pag may gulube, Pulube. Anong gagawin sa pulube? kaya sir, ang hindi sa'yo, di mo binigyan, makakonsensya ka sir. Kasi ano ba dapat ginawa? Bibigyan sir, kung sakaling kailangan mo. Okay? One, ano elemento ang konsensya? Elemento meaning meron siyang mga importanteng parts sa paggamit ng konsensya. Ito ang mga sumusunod. So, ang elemento ng konsensya ay, number 1 ay Pagninilay at paghatol. and then number 2 ay Pakiramdam ng obligasyong gawin ang mabuti. okay. So, pansinin nyo, kapag kayo ay nakukonsensya o may naririnig kayo before kayo magpasya o nagawa nyo na, nakita na papansin nyo na kayo ay nagre-reflect. Pag ninilay ay reflection. Nagre-reflect kayo, di ba? Okay? So, paghatol, siyempre ito ginagamit sa before nyo gawin ng isang action. Okay? So, halimbawa nga, yan yung mga example natin. Ako, mangungopia ba ako? Nagre-reflect kayo. Ano? So, kung pag ako ay hindi nangopia, honest ako, hindi ako nangopia. Pero pag nangopia ako, pasado ako, kaya lang, masaya ka ba? Yung ang tanong. Kasama yun sa ano. Ano ba yung nagtalakay natin? Ano ba ang difference ng masaya sa maligaya? Masaya ay saglitan lang. Okay? Pag maligaya kayo, so kung ang tanong, pag nakapangopia ba kayo, nakapag-cheat, maligaya ba kayo? Bakit hindi? Bakit hindi kayo maging maligaya? Kasi wala naman kayo natutunan. No? Nakapagpasa kayo, wala kayo natutunan. Tama ba? Okay. So, yan. Then, isa sa importanteng elemento rin ng konsensya ay obligasyon natin gumawa ng mabuti or kabutihan. Yan ang fixed na obligasyon natin bilang tao. So, sino naniniwala dito na obligasyon natin gumawa ng mabuti? Taas ang kamay. Walang naniniwala sa inyo? So, mga masama kayong tao? Hindi naman. Siyempre, lahat tayo. So, yan ang ating obligasyon na dahil natatawa tayo, nagjo-joke tayo, pero yan ang obligasyon natin, paggawa ng mabuti. Kahit yung mga masasamang tao, yung minsan yung motivasyon nila para gawin yun ay may kabutihan. Minsan ay yung totoo, minsan kasi nagagamit na rin gas-gas na excuse yung paggawa pag nanakaw dahil nangangailangan, may sakit ang anak, pero peke na. No? Pero yung legit na yung iba na nakakagawa nun, yan kaya pangailangan, no, matindi, kaya nagagawa, etc. etc. Or kung ano man, hindi lang pagnanakaw. So again, yan ang elemento ng konsensya. Na-gets? Okay, next. May mga bahagi ang konsensya. Okay? So, ano-ano yung bahagi ng konsensya na yan? So, dalawa yan. So, basahin nga ng isa sa inyo, ang number 1. Sino? Ikaw, ano man, basahin mo tayo. Ang paghatol moral sa kabutihan. Tayo. Mahalagang bahagi ng konsensya number 1, ang paghatol moral sa kabutihan o kasamaan ng isang kilos. Okay? Number 2. Francis, ikaw.
Ang obligasyong moral na gawin ng mabuti at iwasan ng masama. Okay. Naintindihan niyo ba ano ang ibig sabihin ng mga yan? Bakit siya sa tingin niyo naging mahalagang bahagi ng konsensya? Okay. So, sa ating pagpakikinig ng konsensya na ginagamit natin sa paghato, pagdidesisyon, pagdidesisyon ay pagja-judge na kung gagawin niyo na o hindi ang isang bagay. Lagi may kaakibat yan na moralidad o moral sa kabutihan, okay? O kasamaan ng isang kilos. So, kapag naintindihan natin ang kahalagahan ng konsensya, makikita natin kung masama o mabuti yung ating gagawin. Meron tayong tinatawag na obligasyong moral. Kapag sinabi natin amethyst na moral, ano ang pumapasok sa isip nyo? Pag pinag-usapan na natin o ginagamit na natin yung term na moral or moralidad, ano ba ang meron sa moralidad? Moral, immoral, moral. Yes, kalooban ng Diyos. So, ano ang kalooban ng Diyos? Buwan tao ng kabutihan. Yan. So, ang moral or moralidad, yun yung may kinalaman sa paggawa lagi ng kabutihan. Okay? So, tayo bilang mga tao na nilikha, may obligasyon tayong moral na gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Okay? Yan ang number 1 na obligasyon natin. So, kasama sa konsensya na meron tayo, ito ang end result dapat ng paggamit natin ng konsensya. Naintindihan, Amethyst? Maliwanag. Okay, so, next. Konsensya? Yes? Depende? Bakit depende? Bakit yes? Sino sumagot ng yes? Bakit pwedeng magkamali ang konsensya? So, ang tanong ay, maaari bang magkamali? So, ang sagot ay, yes. So, maaring magkamali ang ating konsensya. Okay? Maaari. So, may mga dahilan tayo siyempre. So, maaari magkamali ang konsensya kung tama o mali ang isang kilos. Ngunit, hindi lahat ng maling gamit ng konsensya ay may tuturing na masama. Naniniwala ba kayo dyan? So, sa tingin nyo, agree ba kayo dyan? Ngunit hindi lahat ng maling gamit ng konsensya ay may tuturing na masama. Alam ba, nagkamali kayo ng desisyon. Automatic ba masama na agad yun? Tingin nyo? Sabi nga dito, hindi lahat ay may tuturing na masama. So, sa tingin nyo, bakit hindi may tuturing na masama? Teka, alimbawa, nagduda na kayo sa ginawa nyo. Diba? Konsensya, syempre ang pinakinggan nyo sa pag-desire, pag-uhusga. So sa tingin nyo, diba, automatic na masama na agad yun kung mali yung inyong desisyon? Kahit ano pa may yung ginawa nyo? Kasi, ma-realize nyo, magkakaiba tayo ng tama o mali. Ma-realize nyo ba yan? Sabihin mo sa kakatap, ay mali ang ginawa. Hindi naman, wala naman na magsabi sa akin, mali, ikaw pa lang. Ganun. So, hindi lahat ng maling paggamit ng konsensya na mali ay masama. Okay? So, bakit? Sabay nating basahin ito. 1, 2, 3. May mga pagkakataong hindi ito kinikilalang masama dahil sa kamangmangan. Dahil sa kamangmangan. Ano ibig sabihin ng kamangmangan? Bo. Ha? Bo. O yung pinakaanong word na safe, na hindi masakit. Walang alam. Okay, hindi natin alam. Hindi pa natin nalalaman. Hindi automatic na bobo. Kamangmangan ay hindi pa natin alam. Okay, so gets nyo? So, hindi automatic na masama ang maling pag-uusga base sa konsensya kasi meron ka mang mga tao, meron tayo, kahit ako, meron pa akong mga hindi alam.
Kahit ako'y mas matanda sa inyo, marami pa akong mga hindi alam. The same as you, okay? So, may mga uri ng kamangmangan. Okay? So, number 1 ay, labas na natin pareho. Number 1 ay, tinatawag na invincible of ignorance, o sa Tagalog ay, kamangmangang madaraig. And then, number 2 ay, invincible ignorance yung 1. Invincible ignorance ay yung kamangmangan na di madaraig. So, ano kaya ibig sabihin ng mga yan? Ano ibig sabihin ng kamangmangang madaraig? So, pagmamang tayo, malalaman natin yung mga bagay sa pamagitan ng ating pagnanais na matuto. Very good. So, ang kamangmangang madaraig ay yung mga bagay na hindi natin alam, pero may pagkakataon tayo na matutunan. Okay? So, paano mag-a-apply yan dito sa pagdidesisyon? Ayon doon sa textbook na ginagamit natin, mayroong ang sitwasyon doon ay, may magkapatid. Yung kapatid na maliit ay may dinadamdam, masakit ang ulo, mga ganyan. Kaya lang, yung ate, hindi niya alam kung ano papainom na gamot. So, may available na gamot, hindi niya alam kung anong papainom na gamot. So, maling painom ng gamot, anong pwedeng mangyari? Halimbawa, masakit ang ulo, pinainom ay ano? Hindi, yung mali. Walang halimbawa, nandun, Diatabs. Alam niyo pa yung Diatabs? Nabutan niyo pa yan? Okay, so sa diarrhea. So, gagaling ba yung sakit ng ulo? Okay? Hindi na naman siya magkaka-diarrhea kasi nakainom na agad siya ng gamot. Pero ang makikita nyo dito, doon sa example na sinasabi ko, ay may paraan para malaman niya kung anong tamang gamot na papainom. Okay? So, ano sa tingin nyo ang pwede nyo gawin? Ano ba kayo yung ate? Google. Yes, Google. Ano pa? Nung sinulat yung libro ngayon, hindi pa uso yung Google. Pero ano pa pwede natin gawin? Yes, of course. Magtanong kung anong tama na gawin. So, sa madaling salita, itong hindi natin alam na isang bagay, na may pagkakataon tayo na malaman at may tama yung posible natin maging maling desisyon. Yan tinatawag na kamangmangang madaraig. Okay? Ngayon, alam na natin ang tamang gawin, pero mali pa rin ang ginawa natin. Anong tawag sa atin? Ano? Tawag sa atin ay, huwag ka na sabihin. Okay? So, alam na natin yung mali. So, at may pagkakataon na tayong itama ang mali, ginawa pa rin pa natin ang mali. So, ano ba siya? May tuturing ba siya na ligtas ba tayo sa pwedeng hatol na masamang ginawa natin o exempted tayo? Hindi tayo masisisi sa ginawa natin. Tingin niya. Alam na natin ang tamang gawin pero hindi pa rin natin ginawa. Masama ba tayo o hindi? Okay? So, posibleng masama pero sabihin niyo sir, marami pa namang pwedeng dahilan kung bakit hindi ko nagawa yung tamang desisyon. Okay? Well, yes, tama rin naman yon. Pero, dahil alam nyo na nga yung tama, meron na tayong, may pananagutan na tayo. Okay? Tandaan nyo yan ha. Alam nyo na yung maling at dapat gawin. Alam for example, rules and regulation ng school. Ano pa ang hindi nyo alam na rules and regulation ng school? Alam nyo ba na bawal ang nakahikaw sa school, ang lalaki? Okay? So, anong tawag doon sa inyo na naghihikaw pa rin? Hindi ang mangmang. Oh. Masama na yung ginagawa niya kasi alam niya nang mali yung ginagawa. Mali na yung... kasi nakasulat na yan sa rules and regulation pero pinili mo pa rin gawin. Sino ang dapat sisihin doon? Okay, nagagets niyo, Amethyst? So, again, ang kamangmangang madaraig or invincible ignorance ay
may pagkakataon tayong matutunan, mga bagay, kaya dito, ngayon magkakaroon ng tinatawag na kung gaano kalaki ang pananagutan natin o hindi sa isang kilos na o desisyon na ginawa natin. Okay? Naintindihan? Okay, now, so kung kamamangan madaraig tawag sa pwede natin matutunan ng pang ibang mga bagay na yon, ano naman ang kamangmangan di madaraig? Siyempre, opposite niya. Sabihin niya, hindi yung kabaliktaran niya. So, tama. Ngayon, ano yung mga example sa tingin niyo pwede natin magamit sa tinatawag na kamangmangan na di madaraig? Kasi, dito, compare dito sa number 1, pwede tayong managot. Okay? Dito sa number 2, pwede tayong hindi, wala tayong pananagutan kasi nga, kamangmangan na di madaraig. I-gets na? So, pag sinabi kasing kamangmangan na di madaraig, wala tayong chance na malaman kung tama o mali yung ating nagawa. Like, for example, yung kanina, example na pagbigay sa pulubi. Okay? So, naawa kayo kasi, talaga nanlilimos eh. So, binigyan nyo. Pagtalikod nyo, ang ginawa nung bigyan nyo ng limos ay nagyosi or bumili ng punta sa construction supply, bumili ng rugby. May pananagutan ba tayo doon? Kasi hindi naman natin alam maliban na sabihin lang sa atin. Okay? Para sa inyo, gumawa kayo ng mabuti kasi yun ang nararapat. Okay? Yung tumulong sa mga sa tingin natin ay nangangailangan. Okay? So, nagigets nyo? Ang difference ng dalawa. So, ano ang pagkakaipulit ng kamangmangan madaraig at kamangmangan di madaraig? Number 1, yung pananagutan. Okay? So, dito, sa number 1, may pananagutan o wala? Meron pananagutan kasi may pagkakataon tayong malaman, natuto. At dito ay may pananagutan wala? Okay. So, pag nag-quiz tayo, alam niyo na yung sasagot natin dyan, ha? So, sa kamangmangan di madaraig o invisible ignorance, merong tinatawag na pananagutan. Okay. Amitis, so far, naintindihan? So, yan ang mga importante mga puntos na dapat maintindihan natin tungkol sa konsensya. So, ang tanong, meron ba kayong konsensya? Yeah, meron, siyempre. Lahat tayo meron konsensya. Kasi yun na nga. Nagkakatalo lang dito sa mga sumusunod. Kung ano yung inyong alam at saka hindi alam. Okay? And, huwag kayong masyadong malungkot kasi buong buhay natin, di ba, kung naalala nyo, kung pinanood nyo na yung video lesson na, kasi parang hindi ko na-discuss dito yon. Yung yugto ng ating pagiging sino? Sinong panood ng video lesson? In-explain ko doon yung yugto ng pagiging sino ng tao kasi pinag-usapan nga natin yung madaling maging tao, ngunit mahirap magpakatao. Ang unang bahagi ng kasabihan na yun ay sumasagot sa tanong na ano? At yung ikalawang bahagi, yung mahirap magpakatao ay tumasagot sa tanong na pagiging sino. And then may tatlong yugto ng pagiging sino ng tao. Number 1 ay pagiging individual. Pangalawa ay pagiging persona. At panguli ay pagiging personalidad. Okay, balikan niyo yung video na yon at titingnan ko kung natutunan niyo. So, yung mga bagay na yon ay mahalaga sa ating pagbubuo ng ating sarili. So, mahalaga na maintindihan natin na maging sa ating pagdidesisyon, mahalaga na may pamalas natin yung pagiging sino natin. Okay? So, hindi pa tayo tapos na tao. Hindi pa tayo tapos. So, ibig sabihin niyan ay marami pa tayong pwedeng matutunan habang tayo nabubuhay. At isa itong mga bagay na to. Okay. So, speaking of mga yugto, ang konsensya daw ay meron ding yugto.
Okay? Sinabing yugto, yun yung mga step by step, yes, na pwedeng o posibleng mangyari. Okay? So, may 4 na yugto ang konsensya. Number 1 na yugto ay 1, 2, 3, go! Okay, so, stop muna. So, unang yugto, ang dapat ginagawa natin sa ating paggamit ng konsensya ay, of course, alamin natin, intindihin natin. Kayo ba, basta-basta na lang kayo nagpapasya talon tayo dyan sa bakod. Okay? Kala mo saan kayo sabi ni Francis, halika, talon tayo, tatalong ka. Opposite. Tayo may ginagawa mga desisyon sa buhay. Siyempre, alamin natin muna at naisip, siyempre, yung pinaka-best. Sino bang dito nag-iisip ng masama sa kapwa? Siyempre, wala. Ha? So, bakit ko tinanong sa kapwa? Kasi, automatic sa sarili natin, gusto natin laging best yung ating makuha. Tama? Maranasan. So, number 1 sa yugto ay alamin at naisin ng mabuti bago kayo magpasya. Next ay, 1, 2, 3. Ang pagkilali sa partikular na kabutihan sa isang sitwasyon. Diyan. Okay, so, mapapansin nyo, laging, anong pinapagawa sa atin? Mabuti. So, alamin. Ano bang magpa-function pag tayo, teka muna, alamin muna natin. Tama ba to? Hindi. Tapos ngayon, kikilatisin pa natin. So, anong mapapansin nyo sa action na ginagawa natin? Nag-iisip pa naman po. Yes. Okay. Like science, pag kayo ay ang tawag dyan, experiment and ano tawag dyan sa activity nyo? Diba? Na-analyze nyo mga bagay-bagay bago nyo gawin ng mga bagay-bagay. So, the same way, paggamit natin na konsensya na lagi natin ginagamit kapag tayo ay nagpapasya. And then number 3 ay 1, 2, 3, go! Paglatol para sa mabuting pasya at kilos. And number 4 ay Pagsuri ng sarili o pagninilay. Okay. So, pagkatapos natin analyze, doon na tayo ngayon magdidesisyon. Okay? Paghatol. Pag naghatol na tayo, doon na magdidesisyon din. Right after, isipin nyo, tama ba yung ginawa ko? So, na-gets nyo yung step by step ng paggamit ng konsensya o pakikinig sa konsensya. So, sana yun ay hindi nyo makalimutan. Okay? So, lahat ng ito, siyempre, ay nakabatay